Kabanata 62, ang pagtatapat ni Padre Damaso. Umaga, hindi pansin ni Maria ang maraming regalo na nakabunton sa itaas ng hapag. Mata niya ay nakapako sa diaryong nagbabalita tungkol sa pagkamatay o pagkalunod ni Ibarra. Pero hindi naman binabasa ni Maria ang diaryo. Pamaya-maya ay dumating si Padre Damaso na nilingan agad ni Maria na sirain ang kasunduan ng kanyang kasal kay Linares at pangalagaan ang kapakanan ng ama. Iha, nagulat pa kita? Hindi mo ba alam na dadalaw ako sa kasal mo? Bakit, Maria? Malamig ang kamay mo. Masama ba ang iyong pahiramdam? Sabihin mo lamang sa akin ang problema. Alam mo namang mahal kita. Bakit, anak? Dahil ba kay Linares? Go. Hindi dahil sa kanya. Mahal mo pa ba ako? Anak! Go. Kung mahal mo pa ako, ipagtanggol mo ako sa aking ama at pilitin mo siyang iurong ang aking kasal kay Linares. Kung buhay pa si Crisostomo, handa akong maghirap. Magpapakasal ako kay Linares, ngunit ngayong patay na siya ay magmamadre na lamang ako. Wala siyang nagawa kundi pahintulutan na pumasok sa kumbento si Maria kaysa pilitin ito ang kamatayan. Umalis si Padre Damaso na sikbib ang lumbay. Tumingala ito sa langit at pabulong na sinabing totoo ngang may Diyos na nagpaparusa. Hiniling niya sa Diyos na siya ang parusahan at wag na lang ang walang malay niyang anak na nangangailangan ng pagkakalinga. Damdam na damdam ng pari ang kasiphayuang dinaranas ni Maria. At diyan nagtatapos ang kabanata. Kabanata 63, ang Noche Buena. Winakatirang isang pamilyang Tagalog nabubuhay sa pangangaso at pagpuputol ng kahoy. Nasa lilim ng isang puno ang lolo na gumagawa ng walis. Samantala, isang dalaga naglalagay ng mga itlog ng manok, gulay at lemon sa isang basket. Dalawang lalaki ang naglalaro sa tabi ng isa na maputla, malungkot at may malalaking mata at napakalalim na tingin. Nakaupo sa ibabaw ng isang natumbang puno. Siya si Basilio, nakikilala natin siya sa mga nakaraang kabanata. Ang batang ito na anak ni Sisa, ang kapatid ni Crispin. Kapag magaling na ang paa mo, maglaro tayo ng piko. May kasamang taguan. Iinom tayo ng dugo ng usa na may kasamang katas ng lemon at tataba ka. At pagkatapos ay tuturuan mo ako lumundag ng mga bato sa ibabaw ng mga agos. Malungkot nang umiti at tinignan ng sugat sa kanyang paa at pagkatapos ay tinuon ang kanyang paningin sa araw na kay liwanag ang sinag. Itinda mo ang mga eskubang ito at bumili ka pagkatapos ng kahit anuman lamang para sa iyong mga kapatid dahil Pasko ngayon. Mga rebentador! Gusto ko ng rebentador! Go! Gusto ko ng isang bola. At ikaw, anong gusto mo? Tanong kay Basilio. Hirap na tumayo ito at lumapit sa matanda. Senyor, talaga po bang isang buwan na akong may sakit? Mula noong unang araw na matagpuan ka naming walang malay at puno ng sugat, 2 buwan na ang lumating at lumipas. Akala namin ay mamamatay ka. Diyos na po ang bahalang magbabayad sa inyo. Napakahirap namin. Pero dahil Pasko po ngayon, gusto ko po sana magpunta sa bayan para makita ang aking ina at ang aking batang kapatid. Tiyak na hinahanap na nila ako. Pero iyo, hindi pa magaling at malayo ang inyong bayan. Pagkatapos ng ating gabi, bago ka makarating doon. Wala pong kaso, senyor. Tiyak na napakalungkot ng aking ina at batang kapatid. Tuwing Pasko ay lagi kaming magkakasama. Noong nakaraang Pasko ay kumain kaming 3 ng isda. Tiyak na umiiyak ang nanay habang hinahanap niya ako. Hindi ka makakarating ng buhay sa bayan, muchacho. Ngayong gabi ay mayroon tayang manok at tapa ng baboy damo. Hanapan ka ng aking anak nang pabalik nilang galing sa bukid. Marami kayong anak, pero kaming 2 lamang para sa aming ama. Siguro, akala niya patay na ako. Sa gabi, ito gusto ko siyang bigyan ng isang kasiyahan, ang isang aginaldo,
Isang anak. Napuno ng luha ang mata ng matanda. Inilagay nito ang kamay sa ibabaw ng ulo ng bata at puno ng damdaming sinabi, "Para kang isang matanda. Sige, hahanapin ko ang iyong ina. Ibigay mo sa kanya ang iyong aginaldo ng Diyos. Gaya ng sabi mo, kung alam ko lang ang pangalan ng iyong bayan, nagpunta na sana ako roon nung ikaw ay may sakit. Lakad, anak ko. Samahan ka sana ng Diyos at ng Panginoong Hesus. Sasamahan ka ni Lucia, ang aking apo, hanggang sa susunod na bayan." "Ano? Aalis ka na? Doon sa baba may mga sundalo. Marami magnanakaw. Ayaw mo makita ang aking mga rebentador?" Ayaw mo maglaro ng bulag-bulagan na may kasamang taguan? Hindi ka ba nakapaglaro dati? Totoo, walang masasaya pa kaysa sa tugisin at magtago. Ngumiti si Basilio. Kinuha niya ang kanyang baston at nang may luhang siya kanyang mga mata. "Babalik ako agad. Dadalhin ko ang aking batang kapatid. Makikita niyo siya at makikipaglaro kayo sa kanya. Kasi lakilan niyo lang siya." Pilay din ba siya? Kung gayon, gagawin natin siyang nanay sa pik. "Huwag mo kaming kakalimutan. Dalhin mo itong tapang baboy mo at ibigay mo sa iyong ina." Noche buena na. Gayunpaman ay malungkot ang bayan. Wala ni isang parol na papel ang nakasabit mula sa mga bintana. Kahit anumang ingay na nanggagaling sa mga bahay, hindi katulad ng isang taon. Sa entresuelo ng bayan, si Kapitan Basilio nag-uusap sa tabi ng mga rehas, ang bintana, ang mga may-ari ng bahay at si Don Filipo. Nakasungaw naman sa kabilang rehas sina Sinang, ang pinsan niyang si Victoria, at ang magandang si Iday nakatingin sa kalye. Napakaswerte mo upang maabswelto ang mga gantong panahon. Totoo, sino nagdila ang inyong mga libro? Oo, mas marami pa ang mga nawala sa iba. Isang babayang lumapit sa rehas at tumingin sa loob ng bahay. Nanginginig ang kanyang mga mata at papulo ang kanyang mga mata at magulo ang kanyang buhok. "Si Sisa!" Bumaling ito kay Kapitan Basilio habang papapalayo ang... "Hindi ba't nasa bahay siya ng isang doktor? Gumaling na ba siya?" Natakot ang mediko na siya'y akusahan nila ang kaibigan ni Don Crisostomo at pinaalis niya ito mula sa kanyang bahay. Ngayon, palaboy-laboy na naman siya. Baliw pa rin katulad ng dati. Kumakanta, hindi naman kakasikit ikitira sa gubat. Ano pa ang ibang nangyayari sa bayan mula nang tayo umalis? Alam ko na mayroon tayong bagong kura at bagong alferes. Mga terribling panahon. Porong ang mga sangkatauhan. Tignan mo kasi, kinabukasan ng inyong pag-alis, nadagpo ang patay ang sakristan mayor. Nakamitin mula sa kisame ang kanyang bahay. Labis na dinamdam ni Padre Salvi ang pagkamatay nito at nilikom ang lahat ng mga papeles nito. Namatay din ang Filosopo Tasio at siya ay nilibing sa sementeryo ng mga Chino. Kawawang Don Anastasio. At ang kanyang mga libro? Sinunog ng mga banal. Naniniwala ay kakasiya ito ng Diyos. Wala akong nailigtas kahit na ano, ni ang mga libro ni Cicero. Walang ginawa ang Gobernador Silio para pigilan ito." Pareho silang natahimik. Nag-uusap naman si Iday, Sinang at Victorina. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa kasal ni Maria Clara. Ayon sa kanila, sila ay naawa kay Don Crisostomo at sinabing kung hindi dahil kay Linares, namatay na sana si Kapitan Tiago. Kung kaya't walang magawa si Maria Clara kundi magpakasal na kay Linares. Dumaan si Basilyong ika-ika, patakbo ito sa plaza kung saan namumula ang awit ni Sisa. Pumunta siya sa kanilang bahay. Ngunit wala ng tao at sira-sira na. Nagtanong-tanong siya at nalaman niya na ang kanyang ina ay naging isang baliw at palaboy-laboy sa poblasyon. Kahit isang balita ay wala tungkol kay Crispin. Nilisa ng baliw ang plaza at umabot sa harap ng bahay ng bagong alferes tulad ng dati ay may mga bantay sa tarangkahan ng bahay. Lumitaw mula sa bintana ang isang ulo ng babae pero hindi siya medusa. Nag-umbisang kumanta si Sisa sa tapat ng bahay habang nakatitig sa buwan. Nakita siya ni Basilio pero hindi ito naglakas loob na lapitan.
Siya ay nagpalakad-lakad habang iniiwasan ang lumapit sa kwartel. Matamang nakikinig ang babae sa bintana sa kanta ng baliw at inutusan sa bantay na paakyatin ng babae. Natakot ang kawawang sisa at tumakbo nang makitang papalapit sa kanya ang sundalo. Sinundan siya ni Basilio at mabilis na tumakbo ito. Takot na mawala sa paningin ng ina, kaya't nakalimutan ng sakit ng paa. Isang katulong sa kalye ang pumulot ng bato at pinukol kay Basilio. Naramdaman ni Basilio ang pagtama sa kanyang ulo, pero nagpatuloy pa rin sa pagtakbo na para bang walang nangyari. Nakarating sila sa labas ng bayan. Nagumpisa ang bagalan ni Sisa ang kanyang pagtakbo. "Nanay!" Tumakbo muli ang baliw. "Nanay, ako to!" Hindi narinig ng baliw. Malapit na sila sa gubat. Sinundan ng anak ang kanyang ina. Ito ang gubat ng pamilyang Ibarra. Ang mata ng bata ay nakatuon sa kanyang ina. Kahit maraming beses na siyang nadarapa ang bata, pero tumatayo ito. Sa kanyang malayong pagkabigla, nakita niya ang kanyang ina na pumasok sa kasukalan at binuksan ang pinto ng libingan ng matandang Espanyol na sa paanan ng balita. Tinangkad din pumasok ni Basilio, ngunit nakasara ang mga pinto. Pinagtatanggol ng baliw ang pasukan ng kanyang mga pet na braso at gusot na ulo upang mapanatiling sarado ang mga pinto. "Nanay! Ako ito! Si Basilio, ang inyong anak!" Hindi sumuko ang baliw. Idiniing mabuti nito ang paa sa lupa. Pinagsusuntok ni Basilio ang pinto, pinaguuntog ng kanyang ulo, pero bigo ito. Tumayo siya at tinignan ng pader. Naisip niya akiyanitin ito at nakita niya ang isang sanga ng baliti na nakakrus sa sanga ng isang puno. Nakyat niya ito at nakita niya ang kanyang ina na nakatutok pa rin ang ulo kontra sa pinto. Nakatawag sa atensyon ni Sisa ang ingay na nagmula sa mga sanga. Bumaling ito para muling tumakas, pero nakalundag na pababa sa puno ang kanyang anak. Niyakap siya at pinalibutan siya ng mga halik at pagkatapos ay nawala ng malay ang tao. Nakita ni Sisa ang noo na napapaliguan ng dugo at parang lumuwa ang kanyang mga mata. Tinignan niya ang mukha ng kanyang anak. Maputla ang mga mukha nito at gumising sa kanya ang natutulog na binhi. Nakilala niya ang kanyang anak at bumagsak ito sa ibabaw ng walang malay na binata. Niyakap ito at hinalik. Ang ina at ang anak ay nanatiling hindi gumagalaw. Nanumbalik ang malay ni Basilio. Nakita niya ang kanyang ina ay walang malay. Tumayo ito at nagpunta sa batis para kumuha ng tubig na gamitin ang isang dahon ng isang saging at iwinisik ito sa maputlang mukha ng ina. Pero ang baliw hindi gumagalaw at ang mata ay patuloy na nakasarado. Tinignan ito ni Basilio. Idinikit niya ang kanyang mga tainga sa puso nito, pero hindi tumitik. Inilagay niya ang kanyang labi sa ibabaw ng labi nito at hindi na siya nakaramdam ng paghinga. Niyakap ng sumimpalad ang bangkay at mapait na umiyak. Labis na umiyak ang bata at nang itinaas niya ang kanyang ulo, nakita niya sa kanyang tabi ang isang lalaki na tahimik na nagmamasid sa kanya. "Ikaw ba ang anak?" Tumango si Basilio. "Ano ang iniisip mong gawin?" "Ilibing siya." "Sa sementeryo?" "Wala akong pera at saka hindi po ako papayagan ng kura." "Kung gayon, kung nais niyo akong tulungan, mahina na ako." Hinayaan bumagsak ang sarili ng unti-unti sa lupa at ilinantay ang dalawang kamay sa lupa. "May sugat ako. 2 araw na akong di kumakain at tutulog. Wala bang dumating dito ngayong gabi?" "Makinig ka. Mamamatay din ako. Dumating ang umaga. 20 hakbang mula rito sa kabilang pangpang ng batis ay maraming mga naipon na putol na kahoy. Dalhin mo ang mga ito rito. Kumuha ka ng isang bundok. Ilagay mo ang aming bangkay sa ibabaw noon. Takpan mo ang mga ito at magningas ka. Kumuha ka ng malaking apoy hanggang maging abo ang aming bangkay." Nakikinig si Basilio. Pagkatapos, kung walang ibang darating, magukay ka rito at makita ka ng maraming ginto at ang lahat ng ito ay mapapasa iyo. Mag-aral ka. Lakad na at maghanap ka ng kahoy. Nais kitang tulungan. Lumayo si Basilio at ang di kilala ay dumating at bumulong na parang nagdarasal.
Mamatay akong di nakikita ang buhang ni Wayway sa ibabaw ng aking bayan. Kayo na makita ito, batiin ninyo ito. Huwag ninyong kakalimutan ang mga naglukmok sa gabi. Tumingin siya sa itaas at iginalaw ang kanyang labi na para bang nagdarasal. At pagkatapos ay yumuko ang ulo at marahan itong bumagsak sa lupa. Makalipas ang 2 oras, nasa batalan ang kanyang bahay si Hermano Rufa at tinanda ang sarili papunta sa mismo. Napatingin ang reliyosong babae sa direksyon ng gubat at nakita ang